Good evening talaga, good morning sa inyo, no? Good morning, happy Tuesday morning sa inyo. So, ayan. Okay. So, may naghihintay tayo ng mga konting mga viewers, mga attendees. I-share ko lang tong video na to at kapag nandyan ka, okay, mag-comment ka dyan para mabati rin kita na nandito ka ngayon, nanonood at magkaroon lang tayo ng parang short coaching session no, na para matulungan kita, mag-guide pa kita sa business. Okay, na magamit natin to no, para makapag-mastermind tayo ng mga ideas na pwede pang makatulong sa'yo na makakuha ka ng idea. No? Ayan. Okay. So, sige, share ko lang tong video na to and mag-comment ka lang dyan sa baba. Okay, kapag nanonood ka na, para at least mabati kita. Okay, usually mga ginagawa natin, no? Everyday sa ating coaching session. Okay. So, wait lang, eh. Okay. So, yan. So, 9 a.m. tayo nagko-coaching session and okay lang naman yun, no? Kung sakali, pwede nyo rin naman panoorin yung replay pero yung mga makaka-attend dito, no? I hope na kung may mga questions kayo, okay, pwede nyo rin itanong dito para at least masagot ko agad yung mga questions nyo regarding sa business na ginagawa nyo, no? Para makatulong pa, mabuild pa yung business mo kung saan ka nahihirapan. Gusto rin kitang matulungan pagdating sa ganun. Okay? So to, by the way, no, dito sa topic natin ngayon, actually naisip ko lang 3 easy yet effective ideas to help you produce content that you can post in your social media, no? So, bakit ko naisip tong topic na to? Kasi usually, no, yung lagi madalas na tinatanong din sa akin, no, na nahihirapan sila makakuha ng idea, no, kung ano ba ipopost nila. Nahihirapan sila kung ano yung sasabihin nila sa video, ano yung kailangan nila i-post para mapansin at para mag-click. No, mag-click sila sa link ng ano nila affiliate product nila or sa website ng company nila na pinopromote nila. So meron ba sa inyo na ganun yung nararanasan, no, na nahirapan kayo na kung ano, parang sabihin natin na nahirapan kayo mag-isip ng idea, no, parang dahil doon no, napipigilan ka mag-post, hindi mo alam kung paano mo itutuloy-tuloy, no, kasi hindi mo na alam kung ano ipo-post mo. Okay? So kung isa ka doon, no, sa mga nahihirapan doon sa mga ganong klaseng kung ano na ipo-post mo, okay, itong tatlong ideas na to, dito lang ako nagfo-focus palagi para masigurado ko, no, na mayroon akong content, okay, at medyo may kailangan ng konting effort pero huwag ka maglala, no, very easy lang talaga siya, simple lang siyang gawin. Okay, so ayan si Sheila May, good morning sa'yo Sheila May. Ayan si Richmond, good morning din sa'yo Richmond. Okay. So yan, nagkakaroon na tayo ng mga mga nagko-comment. By the way guys, once again kapag meron kayong question, feel free to ask questions kasi hindi lang to puro lecture, no? Hindi lang to puro lecture, puro knowledge, no? Pero gusto kong maging interactive to. Gusto kong makamusta ka sa business mo, gusto kong matulungan ka kung paano. At matutulungan na talaga kita kung nalalaman ko ano na yung nagiging progress mo. Kaya i-share mo dyan sa comment kung may question ka na pwede kong masagot pa, baka makapagbigay ako ng idea. No? So ayan, good morning Nani. Andiyan si Nani. Okay, so ayan. So anyway, ano ba tong tatlong ideas na to? Ayan, good morning din Thelma. Ayan. Okay. So yan, ano ba tong tatlong key ideas na to? Okay, para lagi kang magkaroon ng ng content, para lagi kang may ma-post. Okay? Unang-unang key idea dito. Kailangan just sa business kasi by the way, bago pala tayo pumunta doon, napakahalaga din kasi na lagi kami napopost, no? Kasi kailangan maalala ka lagi ng prospect mo. Okay, kailangan lagi kanya maalala, kailangan alam niya na consistent ka, kailangan maramdaman niya na hindi ikaw yung parang part-time na sobrang part-timer lang na once a month ka lang nagiging active, no? Kasi syempre, yung mga prospect mo, sabihin natin kung nagbi-build ka ng business, nagbi-build ka ng ng team, okay, nagpo-promote ka man ng affiliate product, kasi yung mga taong yan, magbibigay sila ng pera. Okay, kaya malamang meron silang parang may pagkaroon ng fear, no? May parang konting fear sila na paano kapag binigay ko tong pera na to biglang nawala na siya. Okay, porket natanggap niya yung pera. Yun, kailangan matanggal mo yung fear niya na yun by being consistent. No? By being consistent na nagpo-post ka sa social media,
Okay? Para makita niya yung presence mo. Okay? At yung nakakatuwa dito, kapag lagi ka nagpo-post, no? Lagi ka nagpo-post sa social media, hindi lang yung isang prospect na yon, pero minsan magugulat ka na lang na ang dami na palang nanonood ng videos mo, ang dami na palang tumitingin ng mga post mo. Kaya talaga sobrang win-win situation yun para sa'yo, no? Kapag nagawa mo siya. Pero, actually, may iba naman, no? Naintindihan kung gaano ka-importante yun. Pero yun na nga, doon sila nasa stock up kung ano yung mga ipopost sila. Paano sila magkakaroon ng idea para everyday, no? Everyday meron silang naipopost. Hindi sila napipigilan. Okay? So yun, key idea number 1 na gusto ko i-share sa'yo. Kapag ginagawa mo yung business mo, okay? Kapag ginagawa mo yung business mo, imagine mo, okay? Imagine mo, meron isang newbie na nagtanong sa'yo, paano ba ginagawa yan? Okay? Paano mo ginawa yan? Or sabi natin, lagi may nagtatanong sa'yo. No, lagi kami kasama na sabi natin yung anak mo, 'di ba? Minsan yung anak mo sobrang curious yan, 'di ba? Paano ba 'yan? Paano ba 'to? Ano ba yung gagawin ko diyan? 'Di ba? Minsan ganun sila. Okay? So, instead na nasa isip mo lang siya sinasagot. Okay? Imagine mo na parang yun na nga na everyday lagi kami kasamang ganun. Okay? Kaysa sa isip mo lang siya sinasagot, subukan mo sagutin siya sa social media. Okay? Kailangan subukan mong sagutin siya sa social media. Katulad, paano ba mag-post? No? Parang gano'n, no? Or sabihin natin, anong kahalagahan ng post? Sabihan, shiner ni Sheila May, no? Mahalaga daw yung trust. Bakit mahalaga yung trust? No? Yan yung mga pwede mong, yan yung mga yan yung mga ideas na pwede mong na para magkaroon ka ng idea kung ano ipopost mo. Okay, bakit mahalaga yung trust? No, pwede mo sulat sa social media, no? Or pwede mo ikwento yung sarili mo. Okay? Nung ikaw nag-invest ka, nung nag-invest ka ng pera, para sa'yo napakahalaga talaga na pinagkakatiwalaan mo yung taong yun. Okay? Same thing sa business mo. Parang yun yung post mo, no? Parehas din sa negosyo mo. Yung prospect mo, kinakabahan din yan, no? Na dahil baka hindi ka pa niya nagkakatiwala. Kaya kailangan maging consistent ka, okay? Kailangan everyday nandun ka, nagpo-post ka, para mapagkatiwalaan ka niya to the point na sobrang laki na ng tiwala niya sa'yo na talagang ibibigay niya sa'yo yung pera niya, no? Talagang komportable na siya na ibigay niya yung pera niya sa'yo, okay? Kasi alam niya na nandun ka palagi. Okay? So, parang ganun, no? Yun yung isang idea na na pwede mong gamitin, okay? Para lagi kang may isip kung ano ba ipopost mo sa social media. Okay? Kasi paano mo siya isi-shift papunta dun sa negosyo mo. Ayan, good morning, Don. Ayan, si Maymay, good morning din. By the way, Sheila, thank you sa pag-share nyo, no? At I agree ako sa sinabi ni Sheila talaga, importante talaga yung trust, no? Usually, hindi mo naman talaga kailangan maging expert, sa totoo lang, no? Pero, of course, long-term strategy mo dapat yon na maging expert ka rin, no, sa ginagawa mo. Pero sa umpisa, hindi naman talaga kailangan na, alam mo na, sobrang dami mo ng alam, na talagang master mo ng traffic strategies, master mo na yung blogging, na talagang alam mo na lahat. Hindi mo talaga kailangan pa yun, no? Ang kailangan mo lang ay lagi ka nakikita ng prospect mo to the point na mapagkakatiwalaan ka niya. Okay? Basta yun ano mo lang yun, no? Makuha mo lang yung trust ng prospect mo. Okay? So, yun. Yun yung isang idea na pwede mong laging isipin, no? Bago ka sabihin natin habang ginagawa mo yung business mo kada araw, kung ano ipopost mo. Okay? Ngayon, second idea na pwede pang mag-share na makatulong sa'yo is what happened to you today? Ano yung nangyari sa'yo ngayon? No? Kapag sabihin natin ganito, no? Lagi mo tayo imagine, no? Kapag meron kang mentor or sabihin natin kung yun na nga, kung yung asawa mo or yung anak mo or best friend mo, kapag tinanong niya sa'yo, no? Kapag tinanong ka niya, ano nangyari sa'yo ngayong araw na ito? Okay? Or sabihin natin, para sabihin natin yung mentor mo, no? Sabihin natin ganon, coach mo, mentor mo, isang idol mo, no? Tinanong ka lagi na ganon, ano yung nangyari sa'yo ngayon? Okay? So, iisipin mo na maigi kung ano nangyari sa'yo, or pwedeng katulad, umaga mo naisip yung tanong na yun, no? Pwede mong isipin, ano nangyari sa'yo kagabi or kahapon, no? Pwede mong ma-shift yun, katulad sabihin natin, ayun na nga, nag-observe, sabihin natin, naging observant ka lang, no? Pwede sabihin natin, nag-aral ka ng training material or ng training course kahapon. No, may pinanood ka na advice mula sa idol mong katulad, yun, sila Eric Worre, sila Ray Higdon, no? Sabihin natin, gano'n, yun yung mga mentors mo, no? Ngayon, sabi natin, imagine mo, ikukwento mo 'yan sa akin, no? Ikukwento mo 'yan sa
sa mentor mo, sa coach mo, or sa kaibigan mo, no? Paano mo siya ikukwento? Okay? Na, ayun, kasi sinabi ni ganyan, ganito, ganyan. 'Di ba? So, ano yung nangyari sa'yo ngayon kapag hindi lang training course, pero sabihin natin experience, no? Sabihin natin, pumunta ka sa mall, 'di ba? Pumunta ka sa mall, tapos sobrang traffic talaga, no? Hirap ka magkaroon ng parking space, ganun, no? Tapos, sabihin natin, no, sobrang traffic, no, para sa'yo. Pero, nakikita mo kung ano yung pakiramdam bilang negosyante kung traffic sa mall mo. 'Di ba? So maraming bibili. Sabihin natin maraming bibili ng parking ticket. 'Di ba? Maraming bibili ng parking ticket. So ibig sabihin 'yon, profitable ka nung araw na 'yon. Ang dami mong kinita nung araw na 'yon. Okay? So paano mo i-shift 'yon papunta sa business mo? Pwede mong sabihin na mahalaga magkaroon ng traffic. Kasi kapag may mall ka pero wala namang pumupuntang tao, no? Wala namang pumupuntang sasakyan, wala nagpa-park. No, sabihin natin yung mall mo nilagay mo sa taas ng bundok, no? Wala talagang tao. Malulugi ka talaga. So kailangan yung mall mo nandun sa katulad sa tapat ng EDSA, katabi ng EDSA, or sabihin natin katabi ng sa may rotonda, yung mga ganun, no? Saan ma-traffic. Same thing din sa online business mo. Kailangan lagi nakikita ng prospect mo yung link mo. Okay? Kahit hindi naman araw-araw, pero at least consistently, katulad sa every third na post mo, no? Lagi niya nakikita yung link mo. Okay? So yun, no? Kailangan maging observant ka lang talaga kada araw. Ano ba yung nangyari sa ngayong araw na to? Pumunta ka ba sa mall na traffic ka? Okay? Napunta ka ba sa mall na traffic ka? Sabihin natin, kumain ka ba sa isang restaurant, no? Ang daming tao. Tapos kumain ka ba sa restaurant? Wala namang tao. No? Paano mo maiisip yun? Paano mo isi-shift yun papunta sa business mo? Okay? Ngayon, sabihin natin, may na-experience mo sa restaurant na ang bagal ng service, yung parang ganun, no? Baka pwede mo ikwento yun, i-shift mo papunta sa Pwede mong ikwento doon na service is key, no? Service is key. Yung parang lesson mo doon sa post mo. Na mahalaga talaga, no, na binibigyan mong serbisyo kasi kahit na mahal yung pagkain na yun, pero sabihin natin yung waiter na yun, no, napakabait. Tapos talagang kapag may kailangan ka, pumupunta agad, ang dali niyang lapitan, no? Magtaas ka lang ng kamay, lalapit agad siya, no? Hindi ka na nahirapan sa kanya, tapos lagi nakangiti, no? Tapos kinuwento mo kahit mahal yung binili mo, nagbigay ka pa na. Ayan, bumalik na ba? Naputol bigla. Ewan ko ano nangyari sa internet. Ayan. So, ayan. Okay. So, si Mel. Ayan, si Sheila May. Share lots of valuable information. Dapat consistent ka sa pag-drive ng traffic papunta sa link mo. Yes, yung mga ganun, no? So, yung mga na-experience mo rin sa business mo, no? Paano mo yung isi-shift para matutunan, no? Para matutunan din ng prospect mo, no? Parang ganun. Para may maipost ka sa social media. Okay? Katulad yung pagpo-post mo, sabihin natin nagpi-picture ka, nagse-selfie ka kasama ng pamilya mo, no? Sabihin natin yun yung araw-araw mong ginagawa, no? So parang sabihin natin may magtatanong sa ano nangyari sa kahapon? What happened or ano nangyari sa iyo ngayon? Actually nag-selfie ako, yung parang ganun. At nakita ko no yung ano importansya ng selfie kasi kailangan makita ako palagi ng prospect ko, nabuhay ako, okay? Na hindi ako isang Facebook page lang, nabuhay ako
Tapos, ayun, kasi syempre, yung mga tao, they want to give their money to other people, hindi sa isang Facebook page, no? Kaya yun yung kahalagaan kung bakit ka nagse-selfie. At para sa iyo, pwede mo rin gawin yun, no? Kapag newbie ka, napakasimple na mag-selfie, yung mga gano'n, no? Kasama yung family mo, kumain kayo sa labas, why not mag-picture kayo, di ba? Makilala ka pa ng prospect mo. Parang gano'n, no? Parang kung ano yung iniisip mo ngayon, o ano yung nangyari sa'yo, kahapon or kanina, okay? Yun yung isang idea na pwede mong gawin para makapag-post ka ng something, no? Para hindi ka maubusan ng parang mablanko yung isip mo, no? Kung ano ipo-post mo. Okay, yan kanina nga pala may question si Don. Coach, ako pala may question. Halimbawa, meron akong natutunan na bago from other coaches or mga videos nila. Okay lang ba na i-repost ko ito sa social media or sarili kong website? Inisip ko kasi kung ethical po ba yun. Ito yung Don, no? Kapag naka-post yan sa Facebook profile nila, tapos naka-post yan sa YouTube nila, YouTube channel nila, basta naka-public yun, pwede mo talaga i-repost. Okay? Kasi usually, mga videos na hindi naman pwede i-share, usually nasa sariling website nila yun at nakasulat doon, no, na hindi pwede i-share. Okay? Usually, yung mga videos na yun, katulad yung mga paid products, no, yung mga paid training videos, yun, mga hindi mo talaga pwede i-share yun. Okay? Pero kung gusto mong masigurado, pwede ka rin mag-ask ng permission dun sa taong yun. Pero sa akin naman, yung mga videos ko na nilalabas dito sa profile ko, yung mga FB Live na to, yung mga pinopost ko sa YouTube, pwede mong i-share yun. Okay? Pag ako tatanungin mo. Okay? At yun nga pala guys, no? Kaya bakit napaka-effective din ng video, no? Kaya ini-encourage ko yung mga ibang tao, no? Talagang kung kaya na nila, no? Mag-start na sila sa video. Kung bakit ganun? Kasi katulad, kung gusto i-share, kasi marami rin mga nagka-copy-paste talaga ng mga posts. Katulad kapag written blog lang ako, okay, yung ginagawa ko, pwede nila i-copy-paste lahat yun tapos sabihin nila sa kanila yon. Pero pag video, okay lang na ilagay nila, okay lang na i-copy-paste yun kasi ako pa rin yung nakikita doon. No? So, ibig sabihin, hindi pa rin sa kanila, alam mo yun na, hindi nila pwedeng angkinin yung video na yon. Okay? So, win-win situation talaga para sa'yo kapag video yung ginagawa mo. Sa totoo lang, no? Pag written kasi, medyo, yun, pwede kopyahin. Di ba? Minsan nakaka-frustrate yun, no? Na pinaghirapan mo, isipin talaga yung post mo, tapos kukopyahin lang ng ibang tao, tapos sasabihin nila sa kanila yun, di ba? Okay? So, yun. No? So, kaya at saka sa mga baguhan, of course, yun yung disadvantage talaga kapag nagstay ka lang sa level na yun, no? Stay ka lang sa pagka-copy paste, pag-share, no? Kasi mangyayari kahit na po-promote yung website mo, kahit na po-promote yung Facebook page mo, may to the point pa rin na parang pinopromote mo rin yung taong yun. Okay? At syempre, ikaw, kailangan magawa mo na ikaw palagi yung pinopromote. Ikaw yung laging sinishare. Ikaw laging nakakakita ng maraming tao, nakaka-reach ng maraming tao. Kaya minsan magugulat ka na lang talaga, biglang may magme-message sa'yo, "Uy, nakita ko yung video mo kahit hindi mo siya kilala." No? Parang magmumukha kang artista. Parang gano'n, diba? Kilala ka nila, pero hindi mo sila kilala. No? So, yun yung pwedeng kagandahan talaga pag nag-video ka. Okay, ngayon, pag newbie, okay lang naman. Simula ka muna sa pag-share, sa pag-copy, okay, or yung magpa-blog post. Pero sinasabi ko lang sa inyo, no, straightforward, kung ano yung advantage talaga, kung ano advantage talaga ng videos. No, kaya, yun yung malaking reason ko din kung bakit ako lagi videos ginagawa ko. Okay? Kasi dati, written blog ako, tapos kinaka-copy-paste lang ng maraming tao. So, nakaka-frustrate minsan, no? So, ayun. Sabi ni Brew, yes, every morning to, no, 9 a.m. na. Okay, para fresh pa yung ideas, para at least okay pa, no? Kasi minsan kapag minamaya ko, minsan nalilimutan ko na i-share ko eh. No, to the point na hindi na nakapag-FB Live. Ito at least talagang fresh na fresh kung ano yung pwede kong i-share sa inyo. Okay? Kakagising na ng sabihin ng utak ko, no? Parang ganun, nag-iisip na agad kung ano yung pwede i-share. Okay? Si Don, pwede rin po ba mag-remake? Okay. Siguro, Don, pag remake ang ibig mo sabihin, katulad kung ano yung naintindihan mo sa Facebook Live na to, tapos isi-shoot mo yung video, pwede yun. Better nga pag ganun. No? Katulad kung ano yung naintindihan mo dito, tapos gusto mo lang i-shoot sa video, no? I-video mo yung sarili mo, kung ano natutunan mo para ma-share mo dun sa mga viewers mo. Yes, that's a good way, no? Mas maganda yun. Mas maganda yun kaysa yung talagang copy-paste mo or i-share mo lang yung video. No, mas effective 'yun. Okay. By the way, no, sige,
bago muna sa question ni Lizelle, sige sagutin ko yan mamaya Lizelle, pero tapusin ko muna no, yung third idea para lagi ka magkaroon ng topic, no, ng content para hindi ka maubusan yon ng idea kung ano ipo-post mo. Pangatlo, gawin mo yung very simple which is Q&A, question and answer, no? At actually magagawa mo talaga to kapag active ka sa business mo, kapag lagi ka nila nakikita, kapag talagang inaaral mo, ini-improve mo yung skills mo. Okay? Katulad, nag-post ka ng something na meron nag-inquire sa iyo no, sa Messenger. How to join? May nag-message sa iyo ng ganun. Screenshot mo. Okay? Screenshot mo 'yun tapos pinost mo sa social media mo. Minsan makakatanggap ka ng mga paano mo ginawa yan, no? Paano mo ginawa yan. Okay? So 'yun yung pwede mo ng idea kung ano i-share mo sa video. Paano mo ginawa yan? Sabihin natin nagkaroon ka ng income result. Screenshot mo 'yon, no? Pinost mo sa social media. Oy, paano mo nagawa yan? 'Yun yung pwede mong gawin sa video or sabihin natin sa written blog or sa written post sa social media. Sabihin natin may blog ka. Okay? Nakagawa ka na ng sarili mong blog dahil inaral mo talaga siya, no? Inaral mo, pinagsipagan mong aralin kahit hindi ka techie, nakagawa ka ng blog. Tapos yun yung sinabi mo, no? Nakapag pinost mo yung blog mo sa social media, tapos malamang minsan may mga magtatanong sa iyo, paano ka nakagawa ng blog? Yun yung pwede mong i-share sa social media. Okay? So yun yung isang idea na pwede mong gamitin para hindi ka maubusan ng ideas, no? Para at least alam mo kung ano ipopost mo palagi. Okay? So, yun yung tatlong ideas na pwede mong gamitin. Unang-una, i-recap ko lang kayo, no? Para hindi nyo malimutan. Unang-una, of course, unang-una, syempre, yung what happened to you today. Okay? Ano ba yung nangyari sa'yo? Okay? Ano yung nangyari sa'yo ngayon na pwede mo i-share papunta doon sa business. Okay? Tapos, pangalawa, okay, yung pangalawa, actually, yung una yun, yung pangalawa. Yung pangalawa, yun yung sabihin natin, meron ka laging kasama, no? Lagi ka may kasama na curious talaga, no? Lagi ka tinatanong. Tapos, ano yung pwede mong i-share sa kanyang topic, no? Ano yung pwede mong i-share sa kanya kada araw? Ano yung pwedeng i-share mo sa kanyang idea na naiisip mo? Okay, sabihin natin kung bakit ka nag-start sa business mo, pwede mo i-post yun, no? Sabihin natin na bakit ka naging open-minded bigla sa business. Bakit ka nag-invest, no? Anong pumasok sa isip mo? Bakit ka biglang nag-invest? Pwede mo ikwento dahil hindi talaga kinakaya ng sahod ko, kung bakit yun. May malaki talaga akong pangarap, sawa na ako sa minimum wage, no? Sawa na ako sa yung reason kung ba't ako nag-risk, no? Pwedeng ganung mga klaseng post. At pangatlo, yung simple na Q&A lang, no? Kapag may nagtanong sa'yo, sagot mo siya sa private messenger, no? Kasi siya lang yung nakaka-benefit. Bakit hindi mo siya gawing video? Para yung mga viewers mo, no, yung audience mo, makaka-benefit din. Okay? So, win-win situation yun. Nasagot mo yung question yun, yung nagtanong sa'yo. Pwede mo sabihin, ito, sinagot ko sa video na to. Okay? May mga viewers kang nakuha at dagdag credibility pa sa'yo. Kasi, willing kang mag-share sa ibang tao. At tumaas yung trust nila sa'yo, tumaas yung rapport nila sa'yo, tumaas yung relationship nila sa'yo, at mas malaking chance na mapapay in sila at mas malaking chance na tumaas yung sales mo. Okay? So, yun. So, I hope nakatulong yung tatlong key ideas na yun. At sige, let's go to Q&A na. Ito, may mga questions na nga. Okay, si Lizelle. Paano mag-approach ng new friends kapag na-confirm ka by adding them para mas makapag-build ng rapport? Okay, so Lizelle, pagdating sa ganyan, no? Pagdating sa approach, katulad nag-a-add ka, pwede mong sabihin, thank you for accepting my friend request, no? Kasi yun nga, actually, kung ka-team kita, no, sa 30TIP, okay, tinuro ko doon na wag mo agad sila yung opera ng business mo. Okay? Kasi yun na in-expect nila sa'yo, no? In-add mo lang sila para offeran mo sila. Okay? Yun na in-expect nila. Ngayon, kapag hindi mo agad sila in-offeran, yun yung parang pattern interrupt sa kanila na parang iba ka ata, no? Parang kakaiba ka ata sa mga karaniwan. No? Kasi usually ganun eh. Okay? At kapag ginawa mo yun, in-approach mo sila pagdating sa business, okay? Talagang malaking chance mare-reject ka. Okay? Alam ko na yan, sabi na nga ba. Or minsan, offeran ka nila ng negosyo nila. Ngayon, para mag-build ng rapport, okay? Pwedeng ka yun. Mag-thank you ka lang na in-accept mo, tapos mag-build ka ng rapport gamit yung profile mo. Okay? Yung wall mo. Okay? Hindi through message, no? Hindi through message kasi pagdating sa online marketing, no? Pagdating sa online marketing, iba talaga yung laro kaysa sa offline. Sa offline kasi tinuruan tayo ng FORM, kamusta yung pamilya niya, kasi mangyayari doon na hindi mo kakilala yon, 'di ba? Parang
maging awkward para sa kanya na i-share agad yung mga bagay. Mas nag-work yun kapag kausap mo siya personally. Okay, mas nag-work yun kapag, alam mo yun, nakilala mo siguro sa labas, no? Or kaibigan mo, katrabaho mo. Mas nag-work yung approach na yun kasi personal level yun eh. Pero pagdating sa online talaga, iba yung laro talaga, no? Kasi medyo may pagka hindi personal sa online, pero may personal din, no? Pero, yung laro sa online, yung sila yung approach sa'yo. Okay? By posting. Pagpo-post sa social media, to the point na makuha yung attention nila, oy, gusto ko yung mga pinopost mo ah. Nakakatulong yun sa akin. Yun yung ibig sabihin na pag-build ng rapport gamit sa online. Okay? Siyempre, pag sa offline, yun na nga, yung FORM, kausapin mo, kamustahin mo siya, kamustahin mo yung trabaho niya, yung mga ganun, no? Nag-work pa rin naman siguro sa online, pero ako hindi ko siya ginagawa, no? Based on my experience, mas effective talaga siya sa offline. Yung ikaw yung mag-a-approach, tatanungin mo siya sa family niya, ano yung trabaho niya, okay? Pero dito sa online, dapat magawa mo na sila yung mag-click, sila yung mag-message, paano mo ginagawa yan, interested ako sa ginagawa mo, okay? At magagawa mo yan kapag consistent ka nagbibigay ng value dun sa mga taong yun, consistent ka nagbibigay ng makakatulong sa kanila, okay? At ayun, na lagi ka nila nakikita, para kang artista, no? Lagi nila nakikita sa TV, parang ganun. Okay, to the point na sila na nag-a-approach. Ayun, katulad niya, sinabi yung hindi ka mapapansin na bebentahan mo agad. Kasi, Lizelle, kung inad mo lang sila para bentahan sila, malaking chance talaga, 98% talaga na mare-reject ka. Okay, malaking chance. Kapag sobrang galing mo, no? Sobrang galing mo talaga mag-convince na mga NLP, yung mga ganyan, no? Sobrang galing mo talaga sa ganyan, possible, no, na makabenta ka. Pero, ayun lang, no, in-expect mo kasi nila, no, kapag inad mo, kasi daming gumagawa niyan. Okay, siguro nung mga dati, nung hindi pa sikat yung Facebook, pwede pa. Kasi sa panahon na ito, ang dami nang gumagawa niyan, kaya alam na nila. Okay? So, dati siguro nag-work yun, pero ngayon, ewan ko lang, no, sa mga magagaling na talaga na magbenta, mga magagaling na talagang ayun, mag-convince, magagaling kung ano ang kailangan sabihin, yun. Okay? Kasi pag ganun, hindi ko talaga goal na bentahan sila eh, no? Goal ko talaga is maging followers sila at goal ko ay matulungan sila. Okay? Tapos to the point, sila yung approach sa akin, oy, gusto ko sumali sa team mo, gusto ko mapabilang sa tinutulungan mo. Okay? Parang ganun. Si Don, yes, Coach, I will apply everything. Thank you, Don. Congrats for taking massive action. Si Maymay, Coach, okay lang ba na gumawa na kami ng video kahit bago lang kami? Parang yung simple lang, may tumatawag. Para simple lang kung paano ang pagpunta sa mga link or sa pag-sign up. Okay. Okay lang ba na gumawa na kami ng video kahit bago lang kami? Parang yung simple lang. Yes, Maymay. Yes, pwede. No? Pwede yun na simple video. No? Katulad nga, yung tinuturo ko sa mga training, sa webinar, no? Katulad, uma-attend ka ng training natin. Pwede mong videohan yun, tapos sabihin mo, nakaka-attend ka ng training, no? At gusto mo rin matutunan kung paano. Yun yung mga pwedeng simple video na pwede mong gawin. Pero syempre, mas maganda, mag-level up ka din, no? Huwag ka mag-stay sa ganun lang. Pero kasi may mga nagkakaroon din ng resulta gamit yung ganung klaseng video, you know? Pwede mo obserbahan yung mga teammates natin, no, na talagang active sa pagpo-post. No, may mga simple ideas sila, simple applications sila na ginagawa pa sa pagdating sa pag-video, no? To the point na minsan hindi na sila nagvi-video ng sarili nila eh. Okay? Observan ko sa kanila, ganun yung ginagawa ng iba, no? Katulad, nag-attend sila ng training webinar, video nila yun, oy, kasama ako sa training na to. Tapos pinapakita niya yung chat, no? Yung chat, no? Video niya yung mga na-chat, no? Napaka-excited ng mga tao, grabe, ang dami excited entrepreneurs. Gusto mo rin ba mapabilang sa ganito? Okay, yun, i-message mo lang ako, parang ganun, no? Parang ganung klaseng video, pwede. Sa FB ads, Coach, ilang average link click sa 100 peso ads sa experience niyo? Okay, so Eric, pagdating sa FB ads kasi, okay, the best pa rin dyan is quality instead of quantity. Okay? Ibig sabihin, kailangan targeted yan kasi ibig sabihin, kapag madali lang, sa totoo lang, madali lang magkaroon ng clicks. Okay, sobrang dali lang magkaroon ng clicks, pero yung tanong doon kung quality ba, qualified ba yung mga taong yun. Okay? Kaya nga sa 30 TIP, sa 30-day traffic, yung tinuro ko sa team natin, no? Yung exclusive training natin,
magagawa mong quality kapag yung mga friends na ina-add mo is yung talagang interested. Okay? Ngayon, sa FB ads, yung interest targeting mo ay talagang kailangan alam mo kung sino yung target prospect mo. Alam mo kung sino yung ideal customer mo. Okay? Tinuro ko yun sa 30-day traffic, no? Pero yun yung pwede ko i-share sa'yo, no? Pag FB ads, pag average clicks naman, actually, madali lang yung magawang maraming clicks talaga eh. Okay? Pero kapag sabihin natin targeted, 100, minsan nakakaano lang ako dyan. Mababa lang eh. Sa totoo lang kasi, mas hinahabol ko yung quality. Okay? Mas hinahabol ko yung quality. Katulad, kapag may nagkiklik ba sa'yo, may nagkiklik ba dun sa ads mo, may mga natatanggap ka bang inquiries? May mga nagko-comment ba sa ads mo na interested ba sila? No, doon mo malalaman kung quality siguro. No? Doon mo malalaman kung quality. Okay? Kapag may mga nag-i-inquire sa'yo, kapag positive naman, sinishare yung ads mo, yung mga ganun. Okay? So, 100 ads, possible naman na magkaroon ka na rin ng resulta dyan, Eric, no? Possible naman siya. Basta quality. Alam na alam mo sino ideal customer mo. Okay? At doon, sa training, materials, sinabi ko na doon kung ano yung dapat, no? Ano yung dapat na target prospect. Okay? Si Mel, sir, pag ganun, paano ang first approach pag ina-add mo sila muna siya after mo mag-thanks sa pag-accept nila? Okay, so after niya, kapag mag-text ka na, tapos nag-you're welcome siya, edi hayaan mo na. Okay, hayaan mo na siya. No? Okay na yun, no? Hindi mo na kailangan na mag-open pa ng conversation. Okay? Kasi yun nga, medyo awkward pa dahil hindi ka nga niya kilala. Ngayon, paano mo i-build yun to the point na sila na magtatanong sa'yo, sila na mag-approach sa'yo? Yun nga, by social media posting. Okay? Pagpo-post mo na makakatulong sa kanila. To the point na sila na mismo mag-approach sa'yo na, ay, gusto ko matutunan yung ginagawa mo, pwede ba magpaturo sa'yo? Doon ka na pwede mag-open up ng conversation. Mahirap kasi kapag ikaw yung mag-open ng conversation, magmumukha yun sa kanya na ikaw yung interested, no? Ikaw yung interested, ikaw yung may kailangan sa kanya. So, kapag naramdaman niya yun, hindi talaga malaking chance na masi-scene zone ka lang. Malaking chance na replyan ka lang ng gano'n, no? Malaking thumbs up, tapos mapafrustrate ka. Bakit puro scene zone lang ginagawa nito? Ano ba yung kailangan kong gawin, no? So, yun. Okay? Kailangan talaga, alam mo yun, na hindi ikaw yung mag-open up ng conversation. Magawa mo ng ganun. Iba kasi kapag naturuan ka sa offline, ikaw yung mag-open ng conversation. Iba kasi talaga, okay? Iba yung laro sa offline, iba yung laro talaga sa online. Okay? Mas nag-work yung ganun pagdating sa offline. Dahil yun na nga, kausap mo, kasama mo, nakikita mo yung prospect mo. Okay? Kaya, kasi ang awkward kapag di kayo nag-usap, diba? Sabi natin, kaibigan mo. Ang awkward kapag di mo siya tinanong. Diba? Ang awkward kapag hindi kayo nag-usap. No? So, talaga nag-work yun sa offline, na ikaw mag-open up ka ng conversation. Pagdating kasi sa online, talagang may scene zone, di ba? May scene zone na nangyayari, may pwedeng hindi nila pansinin yung mga post mo. Iba talaga yung laro sa online, no? So, yun. Kailangan magawa mo na sila talaga yung mag-open up ng conversation. Okay? Sila yung magtanong sa'yo, sila yung magkamusta sa'yo, yung mga ganun, no? Sila yung, gusto ko matutunan yan, ano yung ginagawa mo, paano ba yung business mo, ano ba yung kailangan gawin dyan, yung mga ganun. Kailangan ikaw yung makatanggap ng mga ganun, hindi ikaw yung mag-open up, kamusta ka na, no? Kasi to the point, okay lang, parang awkward para sa kanya, no? So, yun. Si Richmond, Coach Raymond, sino ba yung mga qualified na ina-add sa mga friends? Okay. Depende sa product na ino-offer mo, no? Kailangan alam mo kung sino yung ideal customer mo. Pwede nga gawin mo, talagang tanungin mo yung sarili mo, no? Bakit ka ba nag-join dun sa company? Bakit ka bumili ng product, no? Bakit, no? Ano meron sa'yo? Ano ba yung mga binabasa mong libro? Ano ba yung sino yung mga idol mo, na mentors, no? Tapos maghanap ka ng groups, yung mga ganon, no? So ganon, no? Sa totoo lang yung pinaka-qualified na prospect kapag hindi mo talaga alam kung sino, no? Pinaka-qualified na prospect ay sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano yung meron sa akin? Ba't ako nag-join? OFW ba ako? Okay? Dahil ba sa mga teachings ni Robert Kiyosaki? Dahil ba sa mga teachings si Bo Sanchez? Dahil ba sa mga teachings si Chinkitan? Dahil ba sa mga teachings si Tony Robbins na punta ako dito? Okay? Dahil ba sa isang company? Dahil ba sa isang idol ko sa space? Parang gano'n, no? So, tanongin yung sarili mo, bakit? Ano yung meron sa'yo?
no? So, ayun, yun yung pinaka-target prospect mo talaga. Si Jed Nico, ano ginagamit mong video ngayon? Laptop ko lang, bro. Laptop ko lang, tas may mic ako, ito. Samsung Go mic, ang liit lang niya. Sobrang portable niya, kaya ito yung binili ko, no? Kahit saan ako pupunta na kapag FB Live ako na maganda yung audio. No? Ito kasing laki lang ng ano ko, thumb ko. Liit niya lang. Okay? Tapos laptop lang, tas live na agad, FB Live na agad. No? Yan, good morning din sa Jenith. Sige, I have to go, sabi ni Don. Sige, good luck sa meeting, Don. Thank you sa pag-attend ito. Live po ba to? Yes, Ricardo, live. Okay lang, bro. Pwede mo nang panoorin yung replay. Yes. Ayan, thank you sa mga umattend. Yan, nakikinig sa trabaho. Kita sa trabaho. So, yun siya, guys, na lalo na sa mga Filipino sa nakatira dito sa Philippines, ay alam ko may mga work. Okay, pero gagawin siyang 9 a.m. Siguro mas friend dito sa mga OFW. Pero kung bakit ko ginawa tong 9 a.m. dahil gusto ko alam yung fresh na yung ideas ko na i-share sa inyo. No? Kasi kapag ginawa kong hapon, minamaya ako, minsan nalilimutan ko na to the point na parang bumababa yung mood ko na minsan ginawa na kapag FB Live. Para at least, no, ma-share ko agad sa inyo. Habang very energetic pa. Mark, sa totoo lang, medyo patapos na no, Q&A na, pero pwede mong panoorin yung replay. Si Eric, nag-average lang kasi ako, kasi sa na-try ko na 6 ads, nag-30 clicks sa different target audience, relevance. Okay, so that's good, Eric, na nagkakaroon ka ng resulta, which means kung good or bad result man yun, at least nagkakaroon ka ng resulta, at mula doon, alam mo kung paano siya adjust. Ngayon, kapag bababa yung relevance score mo, tapos kung sa tingin mo naman okay naman yung audience mo, possible na baka kailangan mong i-edit yung image or i-edit mo yung copyright, yung message mo dun sa ads mo. Okay? So, parang ganun. Or possible na kung okay naman yung ads mo, okay naman, sabihin natin na ganun, no? Baka iba dapat yung audience mo. Okay? So, yung talagang testing lang talaga, no? Kasi nangyari talaga dati, no, talagang dati, no, yung customer namin, no, yung member namin, no, talagang spinun feed namin kung anong image, kung ano yung copyright, kung ano yung interest targeting, no, lahat sinabi na namin, no, nangyari hindi naging maganda, no, hindi naging maganda yung kinalabasan, no, ang daming members na naban yung account nila, ang daming members na palaki yung gastos nila. Okay, ang daming members na ayun na wala nangyari, no, hindi sila nagkaroon ng resulta. Kung bakit ganoon? Kasi lahat sila, no, lahat ng nanood niyon, no? Lahat ng nanood ng training na yung ginaya talaga nila. To the point na parehas yung interest nilang lahat, parehas yung ads, parehas lahat yun. So nangyari yung mga tao na nasa interest na yon, nalunod ng mga ads na yon to the point na nagsawa na sila, lagi nila nakikita sa wall nila pare-parehas, no? So ginawa nila kay Facebook, ni-report nila, no, dinownvote nila, dinislike nila, ni-report nila, tapos nangyari dahil ang dami nagre-report, binan ni Facebook yung ads account ng ibang members, no? So kaya ang nangyari, hindi na namin talaga tinuturo exact interest targeting, kaya magagawa niyo lang talaga yung to test, no? I-test na lang. Saka hindi na naman siya tinuturo yung ano itsura ng ads, yung copywriting, no? Kasi kahit na sabihin natin ikaw, hindi ko gagayahin yung coach, huwag kang mag-alala. May mga iba pa rin talagang gagaya, no? Kaya, ayun, to the betterment of the whole community, no? Yung mga followers ko, mga followers ko, no? Ayokong maban yung account mo, okay? Ayokong tumaas yung gastos mo sa Facebook. Gusto kong maging effective laging Facebook mo. Okay? Kaya binibigyan lang talaga kita ng ideas para i-work out mo siya. Okay? At magagawa mo lang yun kapag consistently testing ka. Okay, that's good, Eric, no, na nagkaroon ka ng mga konting resulta. Ngayon, alam mo na kung anong kailangan gawin. Okay? So, relevance 4, possible na baka mali yung interest mo. Okay? So, yun. Keep on testing talaga. Yung maganda dyan, yun na nga yung maganda eh. Pwede ka mag-start sa 100 pesos. Okay? Hindi katulad kapag lalabas ka, no? Kapag offline networker ka, hindi mo alam kung targeted ba yung makakausap mo. Hindi mo alam kung interested ba talaga siya o gusto lang magpalibre sa'yo. So, gumastos ka ng 300 pesos, tapos wala lang, gusto lang pala magpalibre sa'yo, no? Yung mga ganun mga bagay, no? Natutuwa lang siya dahil ikaw yung may kailangan sa kanya. Okay? At sabi mo kasi, libre naman, di ba? Libreng lunch na, lilibre kitang lunch. Sige, punta ka lang dito. Yun lang pala habol niya. So, gumastos ka ng 300 o 400 dahil minsan,
Ewan ko, naranasan nyo, no? Bibigyan nyo pa ng pamasahe yung taong yun para lang pumunta sa opisina nyo or para lang makinig sa'yo. Okay? So, hindi mo alam kung target. Madalas, isa pa yung taong yun. Katulad niya si Eric, 30 clicks. So, ibig sabihin, may 30 na iba't ibang tao nakakita nung link niya. In just 100 pesos. So, parang ganun, 300, parang ganun, no? 30 yung na-invite mo sa 100 pesos. At nalaman mo pa, Eric, nalaman mo pa na possible na baka hindi targeted yung mga na-interest na yun. Nalaman mo pa, 30 pa, di ba? As lang po, yung FB ads po, pwede ba yung smart money or smart padala? Okay, so Mark, siguro try mo smart money kasi dati nag-smart money naman ako, gumana naman siya. Pero hindi ko masisigurado dahil long time ago na yun, no? Since 2015 pa yun. Okay, ewan ko lang ngayon, pero pwede mo subukan. No? Pero yung mga nag-work talaga na okay is Ion Card ng Union Bank. 100 pesos lang naman yun, matanungin mo lang sa bangko. Okay, hindi naman ang kailangan ng mahigpit na commitment doon. No? Debit card siya, e-loadable, pwede mo siya loadan ng pera, pwede rin ata sa BPI, meron din ata sila ng ganun. No? I-search mo na lang talaga. Yan, GCash, sabi ni Eric Mutia. Yan, GCash. So that's good. Thank you, Eric, no, sa pag-share at tinulungan mo si Mark. Ayan, GCash daw, pwede, Mark. Kasi may card yun yung GCash, pwede yun. Kasi Mastercard yun Okay? Si Mels, I'll do my best na replyan, no? yung mga messages. Actually, yun yung reason nga bakit ako nag-FB live din, no? Kasi hindi ko na sasagot lahat, no? Mga nag-message sa akin, iba nagtatampo na. Okay, pero yun, I'm doing my best na mag-reply dun sa mga nagme-message sa akin. Okay? So, yun. Okay, so yun guys, thank you sa pag-attend. Medyo tumagal tayo, nag-extend tayo ng 10 minutes. So I hope nakatulong na maigi tong 3 ideas na to and I hope no nakatulong I hope nasagot ko yung mga questions nyo. Okay, para makatulong pa sa business nyo, para maggabayan pa kita ng maigi sa business mo. And once again, I'm Raymond Tabaque. Thank you sa pag-attend. Alam ko napaka-importante ng oras mo, lalo na trabaho, first day of work naman bago after ng matagal na holiday. Okay, na weekend, pero nandito ka ngayon, nanonood ka, may iba ka to, sinilyahan to, no? Kahit nagtatrabaho, nanonood. Okay, congrats sa mga taong ganun, committed talaga. And I'll do my best, no, na talagang worthwhile yung mga binibigay nyong oras na ito. Kaya, na talagang makatulong pa. Binibigay ko sa mga ideas, galing talaga sa experience, so galing talaga sa resulta. Okay, and I hope magamit mo siya para makapag-produce ng resulta na gusto mo. Okay, so yun, till next time again, once again, I'm Raymond Tabaque. See you tomorrow, 9 a.m. sa ating coaching session, mentoring session dito sa Facebook Live. Okay, so yun, God bless. Till next time, bye-bye. By the way, naulimutan ko batiin yung mga tao. Si Mark, si Eric, si Mel, thank you sa mag-attend. Si Neil, si Jenny, si Lizelle, si Ricardo. Ayan, si Don. Umalis na pala si Don, pero thank you, Don. Si Jed. Ayan, si Richmond, si Maymay. Ayan, si Lizelle, syempre. Ayan, si Bru, of course. Ayan, si Raymond Cantuba. Ayan, si Sheila May. Si Bo. It's up to you daw, sabi ni Bo. Thank you, Bo. Ayan. Thank you, si Sheila May. Ayan, si Maria Georgette. Okay, so thank you, guys. Bye-bye. Next time ulit.